suliranin. Pero isa lang po ang sasabihin ko, merong Kristo na nagmamahal at nagmamalasakit po sa bawat isa sa atin. Hinihintay lang tayo ng Panginoon na manumbalik tayo sa Kanya. Alam niyo po, mapalad tayo kung tayo po ay lalapit sa Panginoong Jesucristo at ipapagamit natin yung buhay natin sa Kanya. Sapagkat hindi po masasayang yung buhay na meron tayo ngayon, yung buhay na yan, yung lakas na meron tayo. Pag ibinigay natin yan sa Panginoong Jesucristo, hindi po yan masasayang. Kailan lang masasayang yung buhay natin? Masasayang lang yan kapag hindi po natin ipinapagamit sa Panginoong Jesucristo. Habang nabubuhay pa po tayo sa mundong ito, sikapin po natin na magkaroon tayo ng relasyon, tunay na relasyon sa Panginoon na ating tagapagligtas na nasa langit. Hanapin po natin ang Diyos, yung Diyos na hindi nakikita, yung Diyos na nasa langit, yung Espiritu at katotohanan. Siya po ang kailangan natin sa buhay na ito. We need Jesus. Kasi po, apart from Jesus, kung tayo hiwalay kay Kristo, wala po tayong magagawa sa buhay na ito. And alam niyo po, time will come. Tayong lahat po ay lilisan sa mundong ito. Mamamatay tayo kasi doon po tayo nakatakda. Kaya alam niyo, dapat hanggat buhay pa tayo, malusog pa tayo, bihina pa tayo, dapat pinaghahandaan natin yung ating mga kamatayan at patutunguhan sa hinaharap. Sabi po sa mga Ngara, chapter 7 verse 4, matalino ang isang taong naghahanda sa kanyang kamatayan. Paano natin paghahandaan yung ating kamatayan? Dapat habang nabubuhay pa tayo, naglilingkod tayo sa Panginoong Jesucristo. Tandaan din po natin na after po nating mamatay sa mundong ito, meron pong buhay pa sa kabilang buhay. Sabi sa Biblia, merong langit, meron din pong impyerno. At ang mga mapupunta lamang sa langit is yung mga taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung atin pong i-reject ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, hindi natin siya tatanggapin, patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan, hindi po tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. So mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, ayusin na po natin yung ating pamumuhay sa harapan ng Panginoon hanggang tayo po ay malakas pa, humihinga pa, nakakapagtrabaho pa, malusog pa, wala pa tayo sa hospital, manumbalik na tayo sa Panginoon at ipagamit na po natin ang ating mga natitirang buhay, panahon para po sa Panginoon. Yung buhay natin galing sa Diyos, and time will come, babalik ulit ito sa Diyos kung ipapagamit natin ito para